Hi guys! Welcome sa ating The Game Changers podcast powered by First Class International. And sa hapon na to, sa gabing ito, umaga to, kung anong oras ka man nanonood ngayon, ay pag-uusapan natin ngayon ang buhay or success story ng isa sa mga pinakamalupit na council member ng Project High and ng First Class International. Walang iba kundi ang ating The Profit Pilot, Yes. Mr. Harold Sandrino. Kamusta, Rold? Shout out sa inyong lahat. Ang ganda ng ambience dito sa ano nyo, Oo. sa subdivision talaga. Kaya nga alam mo yung feeling na gusto ko talaga dito gawin yung ganitong klaseng podcast. Kasi bukod sa nakakabisita ako sa property, na isasama ko kayo dito, edi napapakinabangan pa natin yung clubhouse. Ayun nga Tsaka talagang mapapangarap ka din. Ang ganda ng view, overlooking view. Tapos yung peace. Yung calmness ng lugar talaga. Yes. Okay. So, Sakto. sigurado ako, Rol, ang daming excited manood sa podcast na to kasi siguro nakikita nyo si Harold or si Profit Pilot every time na may Zoom, lalo sa mga malalayo, sa mga OFW nakikinig ngayon, ang nakikita nyo siya sa Zoom, sa mga video, sa posters, sa mga post niya, pero hindi pa natin masyadong napag-uusapan. Ano nga ba dati or anong plano niya dati, anong ginagawa niya dati, anong mga ambisyon dati ni Profit Pilot before siya naging part ng First Class International. So siguro simulan natin ang Rold. Sino nga ba si Harold Sandrino before ka na involved sa ganitong klaseng opportunity? Para makilala ka naman ng mga nanonood sa atin ngayon. Madalas ko na ako kwento sa Zoom. Dati akong cabin crew. Tatrabaho ako sa airline. Huwag natin pangalanan. Kitang-kita naman sa mga posters natin dati. Tapos, actually wala talaga akong masyadong plano. Ang gusto ko lang, kumita ako kasi gusto ko lang ng komportableng buhay. Okay. Ganun lang simple. Ibig sabihin, hindi mo siya naging pangarap dati na yung naging trabaho mo talaga? Hindi, wala akong plano maging trabaho. Ang gusto ko lang talaga, kung saan ako magiging komportable, saan may malaking pera. Nung na-introduce sa akin yung pagiging cabin crew. Anong taon yan? Anong taon sa'yo Year na-introduce? 2015, 2016. Early, going, June. Tama ba? Mga June ng 2016. Nabanggit sa akin, nakainuman ko yung isa sa mga dating bisor ng Terminal 3, punta ng Legazpi. Ngayon, nakainuman ko, sabi, Harold, bakit hindi ka mag-apply as cabin crew? Never ako nakasakay ng eroplano. So, Seryoso? Never pa. Naging cabin crew pa rin? Hindi ka pa nakasakay ng Hindi pa. Kaya wala akong idea na may trabaho doon. Kaya sabi niya, pwede ka, hiring kami bukas. Kasi sabi ko, anong trabaho yun? Sabi, para hindi ka pa ba nakakasakay na? Sabi, hindi pa. Ang trabaho mo sa loob ng eroplano. Sabi ko, hindi ko nga alam yung itsura ng eroplano. Pero nung nabanggit sa akin na maganda yung benefit, maganda yung yung sahod, talagang sabi ko, sige, susubukan ko. Pero wala talaga akong idea. Ni gamit nga nun, wala akong gamit pag-apply. Black shoes, slacks, sasabi nila, dapat formal ka. Hindi rin naman ako sanay na nagkukurbata. Oo. Sabi ko, wala akong idea. Pero, ako nun? Sabi ko, sige, try ko lang. Ganun lang siya kasimple. Ganun, parang ganun kabilis yung pangyayari. Ganun siya kabilis. Okay. Naalala ko patuloy nung interview ko, pagdating ko doon, ako lang yung naka-combat shoes. wala akong black shoes yung sapatos ng mga pang-ROTC pa yan. Yun yan. Siya. Kasi hiniram ko lang siya sa kaibigan ko. For the sake lang, makapag-apply. Try ko lang. Yung slacks ko pa nung college. Walang lock. Oo. Walang lock, wala akong belt. So, yung long sleeves ko nun, naka-tuck out. Tapos yung mga kasama ko doon, nakakurbata. Sabi ko, pambihira, parang naliligaw ata ako dito. Pero yung matanong ko lang, kasi sigurado ako curious din yung mga nanonood sa atin ngayon. Yung course ba, bro, na tinapos mo, connected ba siya sa... Ay, hindi din. Hindi din. Ang course ko noon, Industrial Education. Sa BU, di ba? Sa Busit. Shoutout sa mga taga-BU nakikinig. Hello sa mga taga-BU. Doon ako sa campus na kung saan ang daming mukhang
malikabok. Ang busit. Pero love na love ko yan. Oo. Yun, ang course ko doon, technically, dapat magtuturo ako ng TLE or pwede ako sa Magiging teacher ka. yun yung ano nun. Oh, okay. Ang parang alignment niya. Tapos pwede din ako sa mga hotel. Ganyan. Okay. And sa mga fast food, automatic, pag graduate ng ganun, mga manager level na kagad yun. Pero hindi ko kasi nakikitang Parang, parang ang layo nga, ang layo no? talaga. Kasi ang parang sa pagkakaalam ko, especially sa mga dating kilala ko, lahat ng gusto ng makapagtrabaho sa, maging flight attendant, maging cabin crew, dumadaan sila sa parang BS tourism. Tourism nga. Tama, tourism. Oo. Wala naman akong alam na ganun nga, Mali ko ba na may trabaho sa aeroplano? Oo. Mali ko ba yung kwento naman nung pagpasok ko sa course ko, dahil din yun sa mukha ng pera. Wala akong alam na course na papasukin nung high school ako. Lahat na ng mga classmate ko nag-a-apply, nagte-test, nag-a-apply ng exam sa may. Ako wala akong ina-apply kasi hindi ko alam kung anong course ang gusto ko. Kumbaga wala ka talagang plano. Wala. Ang gusto ko lang saan ako pwedeng kumita. Tapos nabulungan na ako ng classmate ko noon, Harold, ito kunin natin, industrial education, major food service management. Sabi ko, bakit? Yung auntie ko, ito yung course. Marami bang pera auntie mo? Nasa barko auntie ko, oo. Yan ang kukunin natin. Ganun ka kadaling kausap. Ganun. As in, ang samantalang ang iba, ang kinuhang course dahil sinabi ng magulang, ganun. Impluwensya ng kamag-anak or kung ano man. Pero ikaw pala, basta kumita ng pera, yun na yun. Yun na yun. Actually, Okay. ang gusto nga ng parents ko, engineering. Oh, Tapos, siyempre. may kakilala, yun nga, may kamag-anak kami sa States, na pag graduate daw ako ng engineering, kukunin daw ako agad doon. Kaso hindi ko gusto yung ano. Hindi mo ma-digest na mag-i-engineering mag-i-engineer ka. ako, tapos aalis ako ng Pinas. Hindi ko pa siya maano. Ang gusto ko lang, komportable buhay, madami akong malaki kinikita ko, ayun lang. That's it. Ganun lang kasimple. Hindi ko alam kung saan ko kukunin yan. Pero basta may makita na ako kung saan ko pwede siya makuha. Yun na. Okay doon na ako. yun. Okay. So, sabihin na natin, nakapasok ka na sa sa malaking airline na yun. Bakit di natin pwedeng banggitin eh. Oh. So, hindi naman sponsored. hindi sponsored eh. Pag na-sponsoran tayo, banggitin natin. Pwede na. Okay. Sabihin natin, nakapasok ka na doon. Nag-ilang taon ka doon, tapos kamusta naman yung naging experience at buhay mo sa trabahong yun? Almost magpa 5 years na ako doon before ako nag-resign. Experience-wise doon, ang dami kong natutunan. So, natutunan ko maging matinong tao. Kasi syempre, umarap ka sa tao. Nire-represent mo yun, customer service ka pa. Natutunan ko din yung mga, ano din, siguro mababanggit ko na din yung mabubuting asal. Yan. Grabe naman. Mga pang GMR sa yan, dati mabubuting asal. Yung courtesy, yan. Diyan ko din lahat natutunan na yun pala maging disenteng tao. Tapos, maganda yung experience ko kasi ang dami ko na-experience din na first time doon. Yung pumupunta sa iba't ibang lugar, nag-i-stay in doon. So para ka na rin nakapag-travel talaga ng maraming lugar. Parang ganun din siya. Pero, syempre, since work-related siya, hindi ko siya makonsider na travel. Kasi pupunta kami sa isang lugar, madalas, balikan lang. Mabigyan mo kami pagkakataon mag-overnight. Mga ilang oras lang yan, mga 8 hours, 10 hours. Bibihira yung mga more than 12 hours. Mga ganyan. Pero ang pinaka-astig doon sa na-experience ko at pinaka-na-enjoy ko, yung lahat ng lugar na pupuntahan namin, na titikman ko yung mga, yung mga, Specialty ng lugar. Oo. Yan, baka ma-misinterpret. Iniisip ko na mabuti. In-specific natin. Yan. Kasi may mga nanonood ngayon, may yung tinitikman? Pagkain po. Yun. Yung pinaka-na-miss ko yung Ilocos empanada. Ayo. Iba yung nila Iba doon. yan. Lalo na yung suka nila doon. Panalo yan. Ayun. Ngayon, Rol, with regards doon sa work mo dati, sigurado naman ako, well compensated eh. Well compensated ka naman, and at the same time, na-i-enjoy mo naman yung trabaho mo dati. Anong pagkakataon na nakita mo ang FCI? Sa anong pagkakataon siya or anong panahon mo nakita ang FCI? Para lang alam din nila. Pandemic ko talaga siya ulit nakita. Dati may experience na ako sa ganito, pero ayoko na ulit. Ngayon, yung with regarding sa well-compensated, medyo, ito siguro makakarelate halos lahat ng empleyado. Kasi bibihira ako maka-encounter talaga ng taong well-compensated.
Oh. Kasi laging may comparison. Sa ganito, example sa amin, sa ganitong airline, mas mataas yung ganito. Nasa bagay. May mga ganun. Oo. So parang na-realize ko, bibihira ako makaka-encounter. Actually, parang wala pa ako na-encounter na masaya sila sa trabaho nila eh. Kasi kung i-compare mo yung sahod ko sa mga normal na nagtatrabaho, well compensated nga naman. Kasi ang layo eh. Pero kung sa kapwa namin, na nasa same field, same industry, same job description, underpaid kami. So, kaya andun yung yung hindi din napapakali. Nag-call center din ako. Ang sahod ko doon, hindi lumalampas ng 20,000. Kung i-compare mo sa sahod ko sa pagiging cabin crew, mas malaki. Mas okay. Pero kung i-compare mo sa ibang cabin crew din, mas maliit. So parang hindi ko masasabi na well compensated talaga siya. Maybe sa iba tingin nila well compensated. Oo, kasi syempre, kung i-compare nila sa current na sinasahod. Ngayon, with regarding naman sa nakita ko yung FCI, ulit. Yan. Kasi dati, nakita ko na nga, inayawan ko, kasi parang sabi ko nga, hindi... Napagod ka. Oo, napagod, parang hindi sulit. Na parang sabi ko sa sarili ko, baka meron pang ibang opportunity na pwede pa ako kumita. Ngayon, nung pandemic, hindi pa na-declare yung lockdown. Nakita ko ulit. In short, parang before pa man nag-lockdown, nakita mo na ulit. Nagpakita na ulit. Okay. Ngayon, ang mindset ko noon, hindi ko na to gagawin. Alam ko na kasi so sa 5 years ko yung sa pagtatrabaho, ang dami ko pang iba't ibang tinesting. Sinubukan na pagkakitaan, mga traditional business, mga online. Meron pa kami noon yung sa Shopee, sa stocks, pumasok din ako. Yung mga patanim, online, pati dun sa lupa ni Papa, nagpatanim din. Ang dami kong sinubukan talaga na opportunity para kumita. Pero halos lahat yun, naapektuhan lang ng basta-basta. Nung nakita ko to ulit... Naapektuhan siya nung pandemic? Tsaka hindi lang pandemic, ang dami pang factor eh. Example, wala pang pandemic yun, 2017 ata yun eh. Nag-request yung mama ko na magkaroon ng negosyo. Ang gustong negosyo nila mama, yung tuna grilling. Kasi may supplier sa Jensen, so mas mura. Kakilala pa. Tapos ang nangyari nun, wala pang isang buwan, pumutok yung mayon. Ayun. Yung ano? Pumutok yung mayon, 2017 ata yun. Ang nangyari dun, yung inventory namin, naging relief. Naging relief goods. So, automatic lugi. Siyempre. Yung mga bagyo, naapektuhan ba? Taga Bicol. Tapos, yung lockdown, yun talaga yung pinakamalala. Na usually, ang mga nai-encounter ko, gusto nila investment, mga ganyan. Hindi ko naman sinasabing mali, especially sa stocks, na-experience ko yung stocks. Hindi naman ako trader. Pero, para sa akin, ang stocks, wala talagang kayang magsabi kung kailan tataas at bababa eh. So, more on, din sila eh, parang prediction. Prediction. Pinipredict nila yung pattern, ganyan, kailan tataas, bababa. Kasi, kung meron talagang isang tao, ang kayang magsabi na tataas ang isang stock, sana nasabi nila na babagsak kinaumagahan ng pandemic. 70% ang lugi ko nun eh. Na dumating sa punto, hindi ko na siya nabawi. Inano ko na lang. Baka may magsabi din na kinash out ko kasi, kaya nalugi, hintayin pabalik. Para sa akin, kung hihintayin ko pa yun, baka maubos. Tulog yung pera, mauubos. Tsaka, parang mas gusto ko na lang na tumaya sa sarili kong effort kesa maghintay sa ibang tao. Example yun. Kung kailan tataas yung market, kailan babalik yung market. Para kang para ka nag-aantay ng swerte sa ganung laban. Tapos, yun nga, nung nakita ko yung FCI ulit, before nung lockdown, sinabi ko sa sarili ko, ito na naman to. Parang, ano bang bago? So, hindi ko siya masyadong pinansin. Tinignan ko lang ulit para makita ko kung gaano na ba kalayo ulit yung nangyari sa dati kong sa sitwasyon ko. Tapos, may nagagagawa ko. So, nung una, parang comfortable ako na, wala pa rin naman pala eh. Okay pa rin. Kasi nung nakita ko yung crowd, parang, walang pinagkaiba. Until nung nag-lockdown. Tumigil lahat, naapektuhan ako. Wala, yung sahod, di ko rin alam kailan babalik. Oo, kasi number one na affected talaga. Airline talaga. Walang biyahe. Walang biyahe. So wala kaming, no work, no pay. Yung stocks ko noon, yun nga, bumagsak ng 70%.
hesitant din akong kunin kasi kayo na bahala mag-compute. Kung 100,000 na ilagay ko doon, 70,000 kaagad lugi ko. Grabe. Overnight. Hindi lang naman yun eh. Diba? Ipagpalagay na lang natin ganun. Tapos, yung sa insurance pa, nag-i-invest pa noon. Ang dami ko pa pinaglalagyan ng pera noon na natigil talaga lahat na sabi ko, hindi kaya sign to ulit? Hindi kaya sign to ulit? Kasi parang sinadyang mangyari para makita mo ulit yung brighter side. Totoo. Na parang napareflect ako sa buhay ko na parang sobrang, guided lahat. Na pag para sa akin, sobrang smooth ng pasok. Example, yung pagiging crew ko. Hindi naman yung sabi sa akin, hindi naman ako nahirapan nun. Kinabukasan, apply ako. Apply agad. Maski hindi ako posturang masyado nun, maski nalait-lait pa ako nun, ako pa rin yung nakapasok sa dami ng tao na nandun. Apat kami na natanggap sa dami ng taong pumila. Tapos, ang nakapasok sa training, 3 kami. Tapos, isa pa ako sa talagang nakapasok sa pagiging cabin crew. Now, sa lahat ng yun, ako lang naman din nakasakay ng aeroplano. Kaya nga eh. So, parang, actually, ngayon ko lang yun, sa tagal natin pre magkasama, ngayon ko lang narinig na nag-apply ka ng cabin crew, pero hindi mo pa nakita loob ng eroplano. Oo, ganun talaga. Kaya para sa akin, parang sobrang siya. May nagsabi niyan sa akin, kaya naniniwala talaga ako na meron talagang creator. Na pag smooth sa'yo ang isang bagay, God-given. Kaya nung pagbalik ko din dito sa FCI, sabi ko, hindi kaya sign to? Kasi sobrang smooth nung pagka-intro sa akin. Nasa Cebu ako, minessage ako, punta ng Ortigas, sakto, 2 days off ako. Pagpunta ko, nakita ko lahat, ganito, ganyan. Siyempre, nandun yung takot ko dati. Ito pa rin yan, ganyan. Tapos biglang nag-lockdown. Tapos biglang nawala. Yung lockdown ba, inabutan ka nun, Cebu or Metro Manila? Cebu. Sa Cebu ako inabutan nun. So parang, nag-lockdown. Actually, before pa mag-lockdown, bumalik pa ako ulit nun. Ng Ortigas. Sinilip ko ulit, parang, pasigurado nga. Sabi ko, kailan ba ulit to? Sabi sa akin, next Saturday. Timing na naman, off ako. Ang off ko, hindi naman siya fix. Pwede sa isang linggo, Lunes, Wednesday. Nagpapalit-palit eh. Sabi, timing na naman. Okay, sige, punta ako dun, ganyan. Tapos, after nun, hindi na ako nung una ko munang pasok, hindi ako nakatulog, kaya sabi ko, sisilipin ko ulit. Nung pangalawa na, dun na pinakita sa akin yung online. Nasabi ko, ang laki ng potential na itong online. Ayoko man mag-negosyo ulit nito sa FCI. Ayoko man gawin ulit yung FCI. Pero yung sistema, hindi ako tanga eh. Nakikita ko yung potential. Kaya sabi ko, maganda to. At mukhang kakainin ko yung sinabi ko. Parang susubukan ko ulit. Kasi nakita ko eh. Nakita ko yung effort ko dati. Nagawa ko nga yun, ibigay, nang hindi ako kumita ng ganun kalaki. Itong sistema ng online, kaya ko itong ipagsabay sa trabaho na meron ako. Exactly. At magagawa ko pa rin yung same effort na binigay ko dati, na parang minimum effort na lang. I mean, parang, yung parang binuhos ko ba na trabaho, sipag, since may online, parang mas mapapadali siya. At the same time, hindi ko kailangan isakripisyo kung ano yung meron ako. Sabi ko, either way, panalo ako. Exactly. Actually, ang dami kasi for example, sa mga bagong generation ngayon na nakakapanood nito, hindi na kasi nila naabutan yung traditional way kung paano ginagawa ang ganitong klaseng negosyo. Kaya parang yung iba, ay, hindi ko kaya. Pero kung magkakaroon ng comparison, nakita yung dati sa ginagawa ngayon, ma-appreciate mo talaga yung ngayon eh. So, ganun yung nangyari sa'yo. Ganun. Kaya na-appreciate ko talaga siya. Nasabi ko, kaya to. Kaya sabi ko, sige, susubukan ko ulit. Iyon. Lockdown. Pasok yung lockdown. Doon na ako napaisip. Oh my God. Sign na ba to? Ito na yun. Parang ito na yun. Kasi parang inalis sa akin lahat ng pwedeng maging distraction ko para hindi ko magawa to. So, wala ako ngayon dahilan. Ba't di ko to gagawin? Parang, yun mga, anong month yun? March yung lockdown. March 15. March, April, May, June, July. Yun yung mga month na, July ata medyo bumalik na yung flights eh.
Pero dalawang flights. Bumalik pala nun, papitik-pitik lang. Papitik-pitik, parang sa isang buwan, dalawang flight lang ang nalipad ko. Pero konti nga. Parang yung duration na to, itong 5 months na to, di ko sure kung July or August eh. Pero itong duration na to, wala akong ibang pinagkakaabalahan, kundi itong FCI. Kaya sabi ko nun, sign na ata to, kasi hindi ko alam kung kailan babalik eh. So, kung ano yung sipag ko sa trabaho ko, nilagay ko dito, dati naman ako napupuyat, dati rin naman akong pagod. So, parang, kung hihintayin kung bumalik yung trabaho, yung sahod, hindi ako sigurado kung kailan. Pero at least, kung bumalik man at meron ako nito, at least napagsabay ko pa. Nakapag-refresh ako, nice. nuggets ko, ganyan. Kumbaga parang, hindi ko sinayang yung oras na nabigay sa akin. Kasi mga katrabaho namin, nung gabi-gabi nagiinuman kasi parang nakabakasyon Nag-aantay. Parang nag-aantay sila. Parang nakabakasyon. Mga 1 week lang siguro to eh. Oo, Mga 2 months. 2 months. 1 month. Yun, 2 months. Yun ang 2 months lang to. Gagawin babalik. Enjoy na natin para tayo naka-vacation. Eh ako, ang mindset ko nun, paano kung hindi? Oo. Sabihin na natin worst scenario iniisip ko. Taon. Pero, ang hindi ko siya iniisip na worst scenario. Kumbaga, ina-anticipate ko lang yung worst. Pero at least, ginagawa ko to para kung sakali man totoo yung sinasabi nila 2 months, nadagdagan ako. Oo. Sino ba naman Walang mawawala eh. Ang problema kasi sa iba, ang pagsusubok ng ibang opportunity, ang akala nila, mawawala yung kasalukuyan. Hindi nila iniisip na pwede mong idagdag. Ayun na nga eh. Diba? Parang, bakit kailangan isipin na mawawalan ka, ba't hindi natin gawin nga siya para madagdagan? Eh, sino nga ba naman ang taong gustong mawalan? Yes. Diba? Ang gulo eh. O yun, dun ako nagsimula ulit. Yun ang pagsisimula ulit. Oo. Okay. So ngayon, ito naman yung ito magandang tanong na naisip ko ngayon. Kasi, di ba from Cebu, so technically, you're doing this part-time. So part-time. So ano yung nakita mong sabihin nating reason for you na totally full-time mo na talaga to? Ang ganda At din. talagang naikat mo na naikat mo yung career na meron ka for 5 years. Kasi 5 years is 5 years, kalahating dekada yan eh. Oo. So kumbaga hindi siya ganun talagang kadaling bitawan, pero what made you decide na ikat ko na to, go all out full time ako? Ang kulit din ng kwento ko niyan eh kasi wala talaga akong intention mag full time. Yun talaga yung ko noon. Kung parang nakita ko yung FCI as a way para kumita ako part-time ng 50,000. Kung may sahod ako ng almost 50,000 din, edi mayroon akong 100,000. Okay na ako nun. Single ka, wala kang sariling pamilya, wala ka naman masyadong madaming responsibilidad. Hindi din naman ako maluhong tao. Ang hilig ko lang naman noon dati, mga video games. So parang okay na ako dun. Until sa kakasama ko ng kakasama, naintindihan ko yung greater purpose ng business. Kasi usually naman talaga, kaya lang naman nagiging interesado ang tao kasi kikita ka ng pera. Pero aminin man natin sa hindi, mas saan ka pumunta, pwede kang kumita ng pera. Pero napaka-curious pa rin ako noon, bakit nga ba ang daming taong kumikita na malaki, hindi pa rin masaya? So, dun ko nakiintindihan na ang pinaka-purpose pala ng negosyo natin is matulungan yung ibang tao, ma-realize nila yung potential nila, yung tunay na value nila, na kung ano yung deserve nila, pwede nilang makuha. In short, mabuhayan ng pangarap, matupad yung pangarap. So sabi ko, wala akong alam na trabaho na talagang nagtuturo sa ibang tao mas mag-improve, mas maging mabuting tao at i-unlock yung potential nila. Kasi dami ng tao hindi nangangarap eh. Oo. Ako nga, aminado ako eh. Hindi naman ako nangangarap dati. Parang ang gusto ko lang. Parang yung sabi mo kanina, parang gusto mo lang kumita. Yun lang. Okay na ako. Yung ako lang, maging okay lang ako. Pero ibang saya pala, yung naging okay ka, na ituro mo pa sa iba na maging okay sila. So parang doon ko nakita yung fulfillment. Nasabi ko, pwede. Ngayon, hindi ko alam paano ko i-give up yung trabaho kasi primary source ko siya eh. Ang nangyari nun sa akin, na-experience kong kumita ng 78,000 3 weeks part-time. Grabe yun. Grabe yun, talaga. Parang nagduda na ako nun. Kasi kung 78, right? Kung 78, 3 weeks, part-time, yung full-time mo, 50K, right? 50K. Pandemic yun. So, hindi buo ko nakukuha ng 50. So, mga around 25 lang. So, sabi ko, tama pa ba to? Alam ba full-time ko dito? So, nung na-realize ko na mas malaki to, hindi pa yun yung kinonsider kong factor. Kasi iniisip ko,
yung 25,000 pwede na ako mabuhay doon, tabi ko na to. Pwede pa ako makapag-ipon. Ang pinaka nag-push sa akin, i-full-time siya. Kasi dito naman sa negosyo natin, the more na mas marami kang taong natutulungan, kailangan tulungan, the more na mas malaki yung binibigay sa'yo na income. Ang nag-push sa akin nun, sa sobrang daming tao na ang kailangan kong tulungan, humihingi sa akin ng schedule. In short, yung mga taong napangakuan kong tutulungan ko din sila, nung hindi ko na ma-accommodate yung mga request nila, yung mga schedules nila, doon na ako nang hinayang sa sarili ko na sabi ko, bukang bibig ko pa naman na tutulungan ko sila. Bukang bibig ko pa naman na... Word of honor. Nasabi ko, kung hindi ko kayang panindigan, yung sinasabi ko sa kanila, anong karapatan kong sabihin pa ito paulit-ulit? Kung hinihingi na nila ito, 25,000, siguro kaya ko naman balikan yan anytime. Yes. Kumbaga, yung duda na usually na-i-experience ng tao, na-experience ko siya, pero ibang perspective lang. Usually, ang tao kasi yung iniisip nila, paano kung hindi ko kitain yung sa sahod ko? Paano kung hindi ko na siya mabalikan? Paano kung tuloy na mawala? Ang mindset ko nun, baka pwede ko pa naman balikan, pero paano kung matulungan ko sila dun sa kailangan nilang tulong? Sabi ko, sige, itatry ko na to. Bitawan ko yung trabaho ko, i-all out ko dito. Sabi ko, kung 18 days nga part-time, yun ang nangyari. 78,000 ako nun, paano pa kaya pag full time ko? Pero yung may parang follow-up question lang ako doon sa sinabi mo, Rol. Kasi kadalasan, for example, sa mga members na nakikinig sa atin ngayon, hindi ganun kadali sa kanilang mag-decide mag full-time. Number one, kasi madaming ko kontra. Totoo. So parang ako, sample dati, nung graduate ako ng college at nag-decide ako na mag-full-time, abay, lahat ng kamag-anakan ko nakataas ang kilay. parang, ha? Mag-full-time ka sa ganyang ano? So sa iyo, sa part mo, lalong ako dati kasi estudyante, wala pa namang kailangan na give up na trabaho or any source of income eh. So sa iyo, na may 50,000 ka, maganda position mo sa trabaho mo dati, nung nag-decide ng i-full-time, marami din bang kumontra? Madami. Ang pinakamasakit na lang dyan, nung narinig ko sa nanay ko, sabi ng mama ko, bakit mo i-give up yung trabaho mo sa panahon na ang daming naghahanap ng trabaho? Yes. Yan kasi actually, pandemic eh. Yan ang tanong talaga. Yan ang tanong kadalasan. Ang dami naghahanap niyan, bakit ikaw? Bibitawan ko. So bakit nga ba? Ano bang naging sagot mo? Actually, parang hindi ko sinagot eh. Oo. Parang alam ko sa sarili ko yung intention. Kumbaga hindi ko naman intention manakit eh. Ang intention ko nga, mapabuti pa lahat eh. Yes. Alam ko na mas makakatulong ako sa amin pag kumita ako na mas malaki. Kasi ang thinking ko na nun, baka kaya lang naman ako hinihingi nila kasi baka maputol yung iaabot ko. Pwede. Actually, yan ang yan ang kadalasan na nagiging concern, lalo sa mga professionals. Yung mga sanay ka na may talagang kinikita binibigay, ka, professional, yun ang pinaka nagpapaalangan talaga lagi na gawin ng business. Na okay naman ako. Maganda naman kinikita ko, bakit ko kailangan gawin yan? Lalo pag pinush mo full-time ka, bakit? Yun ang So, sa part mo, yun ang itinawid mo kasi eh. Na sigurado ako maraming nanonood ngayon na nagbabalak, ano kaya ako mag full-time din ako? Totoo. Diba? Pero ako kasi yung tipo ng tao na sigurista. Pero alam ko na wala sigurado sa mundo. So, lagi akong nagtatansya paano ko i-minimize yung risk. Kasi syempre, kung susugal ka, tataya ka ba kung alam mong malaki yung tsansang matatalo ka? O aalamin mo munang malaki yung tsansa mong manalo? Yun ang sinisigurado ko. Mas malaki ba yung tsansang mananalo ako dito? Mas malaki ba yung tsansa mas mapapabuti ako? So, meron akong ito yung tatlong question ko lagi eh. Pag may gagawin ako, bago ko i-all out, para ma-minimize yung risk. Number one, ano ba talagang kailangan kong gawin? Ang dami kasing mga sumusugal nang dahil sa bugsok ng damdamin, hindi nag-iisip ng, emotion. Ay, kaya to, gagawin yan. Tapos ang ending, marirealize, tapos sasabihin, budol. Budol ba talaga o bobo? Kasi hindi iniisip, nadala. Ako iniisip ko eh. Kung talagang maraming kumikita dito, kung talagang ano ba yung kailangan kong gawin para kumita?
Nung naintindihan ko, okay, sige. Pangalawang tanong, sarili ko, willing ba akong gawin yung pinapagawa nila? Yes. Kung ganyan yung mangyayari sa buhay ko at ganyan ng kadali yung papagawa ninyo, sino ba naman ng tao mag-aarte pa? Mag-iinarte pa? Correct. Okay. Yung pangatlo, yung pinaka-importante. Sino ba yung mga taong gumawa niyan? Kasi kung madali yan, willing naman akong gawin yan, may nauna ba? Ay ba kasing tao, ang mindset, nauna ka na eh. Mm-mm. O kaya, to see is to believe din. Somehow, ganun din naman ako eh. Pero, yung iba, ayaw din naman sumubok kasi nga, yung nauuna lang daw ang kumikita. Para sa akin, mas okay nga na meron tayong reference. Sino yung gumawa niyan? Kasi kung madali lang pa rin papagawa nyo, willing naman akong gawin, at may mga nakagawa, at least may reference. Yes. Kung magkamali man ako, may tatanungan ako. At least alam ko na effective yung sinasabi nila. Hindi lang isa, ang dami kong tiningnan yan. O kaya nung nagawa ko, sabi ko sa sarili ko, ba't pa ako makikinig? Inasagot ko na tong tatlong tanong na to sa akin eh. Part-time, nagawa ko. Willing naman ako kasi kumita na ako eh. Yes. At the same time, totoo yung naging reference ko. Mga naging reference ko sa FCI kasi part-time nga kumita ako eh. Kaya yung pag-let go sa akin nun, hindi ko na kailangan ng validation sa iba. Kumbaga para sa akin, alam ko sa sarili ko, kaya ko balikan yan. Pero yung mga taong naniwala sa akin na hindi ko kakilala, Hindi mo kaano-ano, no? parang mas matimbang sa akin yung salitang binitawan kaysa dun sa perang kailangan kong kitain. Kasi yung pera, kaya saan. Pero yung mga taong nagtiwala, kasi yung perang pinansali nila, pinang-negosyo nila sa atin, para sa akin, hindi siya pere. Ano siya tiwala ng isang tao na Totoo. pag sinira mo, hindi na kaya siyang ibalik. Naalala ko, yung isa sa mga matatalinhaga mong salita. Ano ba yun? Ang tiwala parang sticker. Makapit yan sa una, pero pag inalis mo, pwedeng kumapit ulit, pero hindi na ganun kadikit. So parang ganun ko siya naintindihan na bakit ko pa aalisin? Bakit ko pa sisirain? Andito na Andun na. Oo. Actually ako isa din yan sa mga naging prinsipyo ko talaga na kaya nga dami nagtatanong sa akin na bro, paano mo kinayang 15 taon ka nang yan ang ginagawa mo ng paulit-ulit? Di ba? Paano kinaya ng dibdib mo na iisa ang ginagawa ng 15 years? Ang pinakasagot ko dyan palagi, kung meron man ako, for example, kasi hindi naman natin masasabing 100% talaga yayaman eh. Parang kalokohan naman yun kung sasabihin natin na lahat yayaman eh. So ang mindset ko kasi dyan, pag meron akong business partner na hindi kumita at umayaw, then hindi ako yung nawala. Ako yung nandito. Kasi as much as possible, ang pinaka-goal ko, every time na may magtitiwala, ibibigay talaga yung pinaka-best. Totoo. Kasi yung tiwalang ibinigay na yan, actually, hindi nga siya pera eh. Kasi yung pera, kahit saan pwede mong kitain yan eh. Pero yung trust ng tao, alam mo yung parang tinusta na yung buhay nila sa'yo. Tapos ikaw yung mawawala, parang yung identity mo, yun na magiging kakilanlan sa'yo. Parang yung pangalan mo mismo, ikaw sisira Nawala yan eh, nung sumali ako, nung kumita na yan. Iniwan na ako. Parang ayaw ko ng ganung klaseng pakiramdam. Naalala ko pa nga yan eh, may mga mentis ako na madalas din siya. Siyempre, natatakot, normal pagbaguhan, sasabihin sa akin, Sir, wag mo kami iwan ha. Sir ha, tulungan mo kami ha, samahan mo kami. Binibiro ko na lang eh. Hindi ako nang iiwan. Ako ang iniiwan. Exactly. Nandito pa din ako eh. Oo. Nandito ako. Tayo ang iniiwan. Tayo ang iniiwan. Kaya, if ever man na may sumisilip ulit. Kasi sigurado, after ng i-play natin to sa Zoom, i-upload natin to, may mga manonood eh. Kaya kung meron man mga feeling nyo iniwan kayo, hindi kayo iniwan. Nandito pa rin naman kami. And nakabukas naman ang pinto anytime you want. Okay. Tama. So yan, tawid tayo sa mas magandang chapter na pag-uusapan natin. Nung nag-full-time ka Rold, tapos parang pinili mo na talaga tong gawing career. Ano yung mga masasabi mo or pwede mong ma-share na challenges or problem na pinagdaanan mo na tinawid mo?
Kasi lahat may ganun Dami-dami eh. yan Yung pinaka willing mo lang or kaya mo lang maikwento. Para lang ma-realize nila na normal pa lang may challenges. Siguro sa mga side ng mga nag-empleyado, tapos may mga katagalan ng nag-empleyado. Number 1 na kailangan yung alisin yung pride. Yung pride na porke magaling ka dun sa dati mong trabaho. Porke pride plus entitlement yan. Mataas pwesto mo, ginagalang ka na doon, kilala ka, gaganyan, ang dami sa iyo mga special treatment. Kailangan mo siyang ma-let go dito. Kasi napansin ko dito, start from scratch ka talaga eh. Lahat pantay-pantay yung sisimula. Kung masipag ka, masipagan mo pa. Kung parang kung ano yung tingin mong value sa'yo, hindi mo siya kailangan sabihin. Kailangan pinapakita mo siya through work ethics. So, isa yun sa mga kailangan kong give up nun. Kasi isang taon, parang bisur na ako eh. Ako nasusunod sa aeroplano eh. Pag ano yung sinabi ko, yun ang gagawin eh. Maski bawal nga, ginagawa ko. Bawal matulog. Tutulog ako sa loob ng aeroplano. Kumbaga nandun ka na patawid ka pa sa mas mataas ng level. Ang plano ko pa nga nun, after nun, pasukin na yung government agency na nag-handle sa airline. Pero, yun nga, since na nandito na ako, so lahat ng achievements na yun, lahat ng titles na yun, kailangan i-let go. Naalala ko noon, nung nag-full-time ako, actually di pa, part-time pa lang ako noon eh. Yung mga councils dati ng FCI, hindi lahat nakapagtapos, hindi lahat nagtrabaho. Alam mo yung mga humble beginnings, na parang ang hirap paniwalaan na ito talaga mga taon to kumikita ng 100,000. Meron pa noon boys sa palengke, di ba, iba't ibang background. So, ang nahihirapan ako maintindihan na ito yung mga taong papakinggan ko. Pero, ibang yun. Ibang level ng acceptance yun. Na dumating ako nun sa punto na alala ko, ako nag-a-assist. Pag may sinabing meeting, ako mauuna sa meeting, ako mag-aayos ng mga upuan. Naalala ko pa nun eh. Ako pa mag-guide. Mentor, doon po kayo upo. Dito po kayo, gagaganyan. Kung ano yung sabihin, kung ano yung hingiin, sige. Doon talagang nag-humble down talaga ako na gusto kong makita, marinig paano na ginawa. Na isa pa pala sa ginawa ko noon, di ba nasa Cebu ako na lockdown? Gusto kong matuto sa mga tao dito. Maski part-time, iniwan ko yung Cebu eh. Sumugal ako pumunta ng Manila para lang makasama ang mga magagaling sa FCI para matuto lang. Wala na akong pakialam sa background. Wala na akong pakialam sa title. Yung iba sila pa nahihiya. Si Sir Harold, cabin crew yan bisurit. Ano ba kayo eh? Wala akong pakialam dyan. Ito pinag-uusapan natin, FCI. Kumbaga, talagang tinabi mo din talaga yung mo. Tinabi mo yung background mo. Tinabi mo yung alam mo. Ang inisip ko, bago ako dito eh. Hindi naman to yung kumpanya namin eh. Correct. Sa inyo to. So kung sino magaling dyan, gusto kong matuto. So yun ang isa sa talagang inalis ko. Tapos, isa pa sa pinaka-challenge nun, yung expectation ng may sahod. Ang tama. Eh. Tapos, pag empleyado ka, magsipag kasi hindi naman talaga 100% lagi excited ka eh. Sa trabaho, may times pwedeng wag kang pumasok, pwedeng pumasok ka lang, wag mo gawin yung trabaho mo, may bukas pa naman. Pero alam mo, kinsenas katapusan, may darating ka. Dito, depende sa effort mo eh. Kasi parang akala ko noon, nung kumita na ako ng malaki, okay na. Tuloy-tuloy na, hindi pala. So, nagdidepende pa rin siya sa effort na hindi pala siya porke ganun. Is tuloy-tuloy na siya. Ang kailangan mo pala siguraduhin, kung gusto mong tuloy-tuloy ang income mo, dapat tuloy-tuloy pa rin yung trabaho mo. Exactly. So, sa pagiging empleyado ko, kasi syempre napopromote, nababawasan ng trabaho, nag-iiba yung responsibility. So, may ganun din dito, pero it doesn't mean na umaangat ka, kakalimutan mo yung pinakaunang pinanggalingan mo na ginagawa. So, parang yun yung sinasabi ng standard. Oo, tama. Ganun pala. Okay. Actually, yung nabanggit kanina ni Harold regarding sa pag-humble down, yan ang pinaka nagiging challenging talaga sa mga nag-join sa business na to, na professional. Totoo. Kaya bibihira na maka-encounter ng professional na Yan ang pinaka-challenging. Kasi ako, pinaka natatandaan ko niyan dati, I'm only 22 years old. Tapos may mga business partner ako ng mga 40 years old, 35 years old. Alam mo yung pagtuturuan mo, parang ang pinaka-question mark sa utak nila,
dapat ba akong makinig sa batang to? Tama. Bakit ganyan, manager, ba't ko kailangan makinig sa batang to? Eh, parang kakasimula lang nito sa buhay. Tapos ako, ito na nga narating ko eh. Mm. So, doon ngayon, sumisempla nga mga professional na sumusubok sa ganitong klaseng karir. And hindi kasi lahat may ganong klaseng mindset sa'yo, bro, na itatabi ko to. Pero, kung magkakaroon ng may mga bagong generation na sasali ngayon, kung magkakaroon sila ng ganong klaseng mindset na itatabi mo yung dating ikaw para subukan yung bagong buhay na meron dito, I think mas ma-appreciate at mas mapapabilis ang development. Totoo. Naalala ko tuloy bigla. Isa sa nagpa-shift ng mentality kung ganun, yung tinatawag nilang identity. Pag ginawa, dapat, ang identity daw kasi ng tao, hindi kung ano yung position mo, hindi kung ano yung career mo, hindi kung ano yung title mo, hindi lahat yan. Dapat ang identity mo, kung sino ka mismo. Example, ako si Harold. Taas pangarap, gustong kumita. Hindi yung Harold na cabin crew, yung bisor. Hindi yan eh. Kasi pag yung identity mo, yung parang idinikit mo sa kung anong achievement mo sa career mo, paano pag nawala yun? So mawawalan ka na rin ng mawawalan ka na ng value sa sarili mo. Na which is, parang yun ang common na nakikita ko na nangyayari. Kasi sa mga professional, ginawa nilang identity kung ano yung career nila, kung ano yung achievements nila, kung ano yung title nila. Kaya nung nilipat dito, lahat magsisimula pantay-pantay, hindi ngayon nila makita na, ako to eh. Hindi ka nga yan eh. Achievement mo siya, yes, pero yung ikaw, sino yung ikaw na nagdala dyan, dapat yun ang babalikan mo. Medyo masakit talaga yun sa part ng ibang tao, no? Na, totoo. lalo kung nasanay ka na sa circle mo dati, na ikaw yung pinakapinakikinggan, ikaw yung pinakabida, ikaw yung pinakamataas, tapos pagpasok mo, biglang ikaw na yung gagawa ng mga dating ginagawa ng nasa palibot mo. Napakalupit nun. Okay. So, ngayon naman, dami nating natututunan sigurado. Di ba? dami nating natututunan ngayon. Okay. So, despite of challenges and sa lahat ng naging adjustment mo, bro, sa community, ano yung mga naging result or mga naging ang achievement mo after mo tinawid yung mga bagay na yon sa community natin? Ano yung mga kasi nakikita naman natin ngayon sa likod mo, si Atlas. Obvious naman. Obvious. So, ano yung para lang malaman din nila, ano yung mga naging achievement mo o yung mga naging resulta mo based doon sa mga desisyon na ginawa mo din talaga? Number 1 dyan yung nung nag-decide ako mag full-time, di ba nung give up ko yung trabaho ko para tulungan yung mga taong pinangakuan kong tutulungan ko sila, naanak ko kagad yung 6 figures. Sunod-sunod yun, hanggang sa umabot sa 300,000 sa isang buwan na hindi na namamalayan. Na-recognize din na top 6 ng buong community natin sa project, the year of 2022. Nabili ko ng sasakyan, Si first car, Atlas. si Atlas. Grabe, no? Ang malupit nga sa'yo, pre, first car mo, SUV agad. Oo nga eh. Hindi ko... kadalasan sa mga ako, first car ko, sedan ako, yung Mazda 3 ako. Ikaw, ang first car mo, SUV agad eh. Actually, idol ko nga kita, eh. Gusto ko din sana Mazda 3. Oo. Kaso, nung sinabi sa akin ng mentor ko na, Harold, ba't yan pa yung mo? Alam mo magkano yan? Alam mo magkano ang SUV? Hindi naman nagkakalayo eh. Dadagdag mo lang ng konti. Tsaka, di ba taga Bicol ka? Mas maganda ibiyahe yan. Tsaka, na-realize ko, ang tangkad ko eh. Sabi ko, oo nga no, baka manliit sa akin lalo yung, sabi ko, diretso na. Yun. Tsaka, ang laki ng pamilya namin eh. So, mas okay. Hindi mo maramdaman yung yan. Tapos ano pa ba yung mga nangyari sa akin? Mga travel, yung pinakamasaya, yung libre, yung El Nido. Kasi nabanggit mo nga kanina, iba yung travel na bakasyon sa travel na trabaho. Iba. Yung normal sa akin, nag-check-in sa mga hotel na pupunta dahil sa company namin. Pero yung incentive mismo ng company natin, 3 days, 2 nights. Tapos as in, wala akong ginastos doon. Pasalubong lang. Mas hindi ka bumili ng pasalubong, makakauwi ka, may enjoy mo. Tapos kasama ko pa yung bunso kong kapatid doon. Ang saya.
ang saya niya, ang sarap niya sa pakiramdam na nagsipag ka din naman, kumita ka pa ng malaki, nalibre ka pa, at the same time, yung mga tao na palibot sa'yo, natutulungan mo pa. Parang Fulfilling. fulfilling. Oh. Na hindi ko siya nakikita sa ibang industriya. Tapos, ano pa ba? Na-hit ko yung pagiging global ambassador. Pinakamataas na posisyon na yan sa kumpanya Sa natin. kumpanya, after 3 years. Grabe, parang hindi ko rin nakalain. Ang dami kong nasabayan eh. Ano pa ba? Ayun, ilalabas ko yung yung yun ang GTA exciting 86. part. Dineclare na si Exciting Zion. part. Hinanapan ko na talaga ng pangalan eh. Sabi ko, since Zion. na gagawin natin yung bagong sistema ng FCI, yung hybrid, kailangan Bagay natin na bagay. kailangan natin ng bagong sabihin na natin magsisindi Oo. sa community. Kasi okay na to si Atas, pogi pa rin to. Pero syempre, iba pa rin pag may bago. Oo. Yun ang nakakabaliw sa community natin. Kasi ito yung community na, ewan ko lang kung magigets ng lahat. Tayo kasi yung community na hindi tayo tumitigil mag-level up. Tama. Yun yung isang kinagandahan dito. Walang katapusang level up. Na parang ako lagi kong kinukwento every time na meron akong kausap. Bakit ako laging pumupunta sa lugar na to? 'Di ba? Wala pa naman yung bahay, wala pa namang construction na nagaganap dito. Very simple. Kasi nakita ko yung isa sa mga business partner natin kay Mentor Kim, 'di ba? Bago siya nagkaroon ng house and lot, kasi may house and lot na siya ngayon eh. Bago siya nagkaroon ng house and lot, nauna din muna yung lupa. Lupa muna nakita. Sabi ko dati, bakit ka laging pumupunta dun sa subdivision kung saan ka bumili ng lupa? Wala pa namang bahay, wala pa namang construction. Ang sagot niya sa akin, Papa Z, hindi ibig sabihin na wala pa yung bahay. Hindi ka pwedeng pumunta. Dapat nga binibisita mo yan para lalo mong papangarapin. Lalo mong i-imaginein, lalo mong aambisyonin. Tama eh. Na, imaginein mo, kung makikita nyo lang yung place na to, lalo ang ginaganahan mangarap. Lalo ang ginaganahan magsipag, lalo ang ginaganahan. Kasi alam ko sa sarili ko, tuloy-tuloy yung level up. Na the moment na linalakihan mo yung pangarap mo, the moment na nilalayuan mo yung ambisyon mo, lalo mong sasabihin sa sarili mo na, todo pa, kaya pa, and at the same time, pag naintindihan mo kung saan ka din papunta, walang magiging dahilan para tumigil ka. Tama eh. Yun ang maganda sa community natin. Kasi from being a normal na tao, tinuturuan natin mangarap. Totoo. 'Di ba? Tinuturuan natin lakihan yung ambisyon, and the moment na lumaki yung ambisyon at natuto na yan, darating yung time sila na din naman ang magtuturo eh. Totoo. Kumbaga, ito yung parang missing piece din na para sa akin, ng mga kapatid na empleyado, na bakit parang hindi masaya. Kasi walang growth. And majority ng tao, gusto yun eh. Hindi lang talaga na-identify pa. Dito walang katapos. Sabi mo, walang katapusang growth. Na ang sarap palang mangarap. Ang saya palang mabuhay sa mundo. Naalala ko patuloy yung isang sinasabi madalas eh. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundo. Utang na loob, sarapan mo. Totoo yan, pare. Totoo yan. Kasi ako narinig ko lang din naman yan. Na nung first time ko siya narinig, tama nga naman. Hindi talaga, parang hindi nga natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay eh. Tama. Kaya dapat every single moment ng buhay natin, talagang ginagalingan natin. Every single moment ng buhay natin, binibigay talaga natin yung best. Para dumating yung time, for example, nag-senior citizen na tayo. Sasabihin na natin sa sarili natin na sulit. Sulit yung oras na binigay natin sa mundo. Ay, what a ride. What a ride. Okay, so napakahaba na ng nating naging topic. Okay, ganito, Rol. So bago tayo matapos sa ating podcast, ano ba yung parang pinaka final message or parang anong gusto mong sabihin sa lahat ng dreamers katulad natin na nanonood din ngayon? Ito talaga yung lagi ko din sinasabi sa Zoom. Ito din talaga yung nagdala sa akin sa kung anong meron man ako. Guys, sa lahat ng nanonood nito, hindi usapan dito kung anong kulang or wala sa inyo. Ang usapan lagi dito, ano ba yung kaya mong gawin? Ano ba yung willing kang gawin para sa gusto? Yun lang, gano'n lang kasimple.
Kaya sa lahat pa na makakapanood nito, tapos within Metro Manila lang naman kayo, kaya nyo pumunta, or gusto nyo kami makita, ako na mismo personal nag-i-invite sa inyo. Meron kaming event na Switch On. Kontakin nyo yung mga taong nag-send sa inyo ng link na to, nagpa-attend sa inyo sa Zoom, kung mag-zooman to. Then, alamin nyo kung ano yung schedule. Pares kami game changer, makikita nyo doon. Sumabay kayo kasama yung buong FCI community. Marami kayong matututunan. Yun, grabe. Alam mo yung Rol, every time na gumagawa tayo ng ganitong content, alam ko sa sarili ko na maraming makakapanood nito. Hindi natin alam kung gaano kalayo ang mararating ng content na to. Kasi yung mga content na nakita natin, yung sa The Last Dance ni Michael Jordan, way back 1980s pa, hanggang ngayon nai-inspire tayo. So today is 2024. Malay mo, 10 years, 20 years, 30 years from now, may manonood nito. At makikita na, ganun pala sila dati. Ganun pala sila nag-start. Kaya every time na meron kayong pagdadaanan sa buhay, meron kayong challenges, huwag mong isipin na yan na yung ending. Ang lagi mong iisipin, dahil sa mga challenges na yan, dahil sa mga problems na yan, yan ang nagiging gateway mo lagi para tawirin ng iba't ibang level sa buhay. Okay? So, maraming salamat, Prophet Pilot. Thank you din, Game Changer. And maraming salamat buong First Class International. Hopefully, marami kayong natutunan sa gabing ito, sa hapon na to, or umagang ito. Thank you.